Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Sa mga sandaling ito, ako po'y nagpapasalamat sa ating dakilang Ama nang siyang lumikha ng lahat ng mga bagay ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang hinirang na anak na pinadala sa ating kalagitnaan sa mga huling araw nito. Mga kaibigan, walang iba, ang ating pinakamamahal na pastor, butihing Pastor Apollo Sikibuloy. Well, mga kaibigan, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking buhay kung saan noong 1991 ako po ay isang kapatid po ninyo ay nagmula po sa lugar ng Tivoli. Salamat po sa ating dakilang Ama sa mga panahon ito na ako po ay nakapag-share sa inyo. Sa simula po, mga kaibigan, nais ko lang pong i-share sa inyo ng buhay ng aking pamilya. Noong 1991, talagang aktual na nakita ko po ang pangyayari sa aking ama na siya po ay binugbog ng isang armadong lalaki. Kung tawagin po sila ay mga NPA po, yung mga armado na yun. Hanggang hindi po nawala sa isipan ko ang mga pangyayari yun. Hanggang nagkasakit ang aking tatay sa pisikal dahil sa pagbugbog ng armadong yun. Hindi lang yun, at meron pang mga trauma na naramdaman ng aking tatay sa pisikal. Naisip ko na palang araw, pag ako ay lumaki, talagang gantihan ko talaga sila. Yun yung naisip ko. Mga kaibigan, hindi ko akalain na sa mga lumilipas na mga taon na yung buhay ko talagang yung paghihirap na dadama ko, mga kaibigan. Yung pagkain namin, bihira lang kami makakain ng bigas. Kumakain po kami ng mga kamuting kahoy, saging, at iba't iba pa. Basta ako'y nabuhay kasama ang aking mga pamilya. Hanggang dumating ang panahon, mga kaibigan, mga kapatid, yung buhay ko talagang nasa ilalim ako ng sumpa ng kahirapan sa panahon yun. Hanggang dumating ang tamang panahon na ako ay nakapagsilbi sa mga Amerikano sa pamamagitan ng religion na namumuno dun sa lugar namin. Sila po ay nagmumula sa Amerika, yun po ay mga missionary. Ilang taon ako sa kanila hanggang na naging scholarship ako doon sa kanila. Tinulungan ako sa aking pag-aaral. Kalaunan, hindi ko po natapos ang aking pag-aaral. Dahil nga po sa hindi ko sinasadya at hindi ko rin akalain na yung mga pangangaral ng Simbahang Alliance, hindi po talaga ako na-satisfy sa mga pangangaral. Ako ay sumasama lamang, nakikinig, pero yung aking buhay walang pagbabago, mga kapatid. Hanggang noong year 2001, in-invite po ako ng ilan sa mga kingdom citizen, mga member ng bansang kaharian, sa pamumuno ng butihing pastor, ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo Sikibuloy. Niyaya ako, mga kapatid. So, sumasama ako sa kanila.
At dumating ang taon noong year 2002, talagang nagmula sa akin ang isang desisyon na sabi ko, gusto ko magsamba. Gusto po ako maramdaman ang mga pangangaral ng ating mahal na pastor. Kahit hindi ko man nakita si pastor, mga kapatid, pero sa isip ko talagang malaki ang pagbabago na mangyayari sa buhay ko. Hanggang dumating ang panahon, ako po ay nagpabaptize dahil sa aking desisyon. Nung sa desisyon ko yun, mga kapatid, ako ay nagpabaptize. Naisip ko na ito na yung panahon na babaguhin ako ng Panginoon. Hindi talaga ako nagkamali sa naisip ko. Kaya pagpunta ko pa lang, sinabayan ako ng Kingdom Citizen. Talagang hindi ko akalain, mga kapatid, mga kaibigan. Talagang yung parang squeeze dito yung sa loob mo. Hindi mo akalain kung gusto mo bang umiyak, gusto mo bang sumigaw, dahil sa presensya ng dakilang Ama na pinapadama niya sa akin yung sa time na yun. Nung nabaptize na ako, talagang malaki yung pagbabago na naramdaman ko. At mula noon, ako ay nangako sa ating dakilang Ama. Sabi ko, Panginoon, mula ngayon, hindi na ang aking kalooban ang matutupad, kundi ang iyong kalooban lamang na siyang matutupad sa aking buhay simula ngayon sa pamamagitan ng iyong hinirang na anak, Pastor Apollos Kibuloy. Doon, mga kapatid, ako ay certified naging Kingdom Citizen. Naging member ako ng Young People sa loob ng 10 months. At ako ay nakasama sa youth camp, National Youth Camp noong 2003. At yun, sa mga panahong yun, lahat ng mga nangyayari sa aking buhay totally na-erase. Yung mga kaguluhan na nangyayari doon sa amin, yung mga kaguluhan na barilan, patayan, talagang totally nawala sa aking mga pag-iisip. Wala nang kaguluhan ang sa isipan ko dahil puro kagalakan yung aking nakita habang ako ay nakasama sa National Youth Congress sa Davao City. Hanggang dumating ang taknang oras, mga kapatid, mga kaibigan, wala akong ibang nakita sa bansang Carian. Ang pinapakita ni Pastor sa amin na mga young people noon ay puro kabutihan. Naalala ko, mga kapatid, sabi ni Pastor, sino man sa inyo dito ang mayroong anting-anting, isusurinder nyo na. Yun. Hindi nawala yun sa isipan ko. Na-realize ko yung mga anting-anting ni mga kapatid. Ibig sabihin, sino man dito yung napakalaking koneksyon niya kay Satanas, yung espiritu ng pagsuway sa kalooban ng Ama,
dapat tanggalin na. Yun ang ibig sabihin ni pastor. Hanggang naalala ko mga kapatid na yung mga pangyayari sa buhay ko noon, kinukumpara ko ang pagbabago na nangyayari sa buhay ko nang nandito ako sa bansang Korea. I will make my story short na sa araw na to 22 years ako sa bansang Korea. Si pastor ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagbigay ng lahat ng mga pangangailangan ko. Si pastor ang nagturo sa bawat isa sa amin. Ni kahit 5 piso, kahit piso mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, wala po ay nagsimula sa aking sariling bulsa. Itong lahat ay puro nagmula kay pastor. Baka po mayroong nagsabi na meron silang personal na pera. Sa akin mga kaibigan, wala. Kahit sino man. Si pastor naggasto sa akin sa pagkain, pera, damit, sasakyan, bahay, ilaw, tubig, lahat ng mga panggastos dito sa bansang Kiran, puro galing kay pastor mga kapatid. Sino ba naman ako mga kapatid na hindi naman ako kilala ni pastor? Dahil sa pag-ibig ni pastor mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na pastor, mga kapatid, mga kaibigan, yun, ako ay naging malapit sa kanya. Ang aking pagpalapit sa kanya mga kapatid, hindi yung isang dipa, malapit sa espiritu. Dahil ako po ay hindi basta-basta na mangako sa mga panahon yun kung talagang hindi po ako nagiging born again sa espiritu ng pagsusunod sa dakilang kalooban ng Ama. Kasi sabi ni pastor sa John 3:5, except man be born again in water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya mga kapatid, yung 22 years na aking paglilingkod sa ating dakilang Ama dito sa the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ako po ay isang full-time miracle worker sa bansang Korea. Dumaan po ako sa mga kapagsubukan, sa iba't ibang mga pagsubok, baha, ulan, bagyo mga kapatid, at especially ang apoy. Lahat po dito mga kapatid talagang dumaan. Sa ganun, tayo ay maipaprocess, tayo ay loyal sa Ama, tayo ay loyal sa kanyang mga salita, pangangaral ng ating mahal na pastor. Doon tayo kakapit mga kapatid. Dahil kung wala ang pangangaral ng ating mahal na pastor sa atin at sa akin mga kapatid, wala ako ngayon sa bansang Korea. Ninakaw ni Satanas. Kung wala ang pananampalataya na tinuturo ng ating mahal na pastor, wala akong mga kapatid, wala akong magagawa. Kaya punong-puno ako pagpapasalamat sa buhay ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo Sikibuloy. Siya ay nagiging appointed Son of God in these last days. Napaka-pribilehiyo mga kapatid. Sa totoo lang, iyong mga
pangyayari na mga nagaganap sa buhay ko, mga kapatid. Talagang orchestration ng Ama ang aking masasabi sa ating mahal na pastor, mga kapatid. Pastor, ang daming mga tao sa buong sanlibutan, pastor. Bilyon-bilyon, pastor. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa iyo, pastor, sa kalagitnaan ng mga malaking pagsubok. Isa po ako na naging tinawag ng ating Ama noon, hindi lang sa tinawag, kundi pastor ay naging pinili din ako ng Ama para makasama po kayo. Pastor, sa mga sandaling ito, wala po akong ibang nakikita na kahirapan sa aking buhay mula nung ako'y binago niyo, pastor. Hindi ko matiis, pastor, kung bakit ganito ang buhay ko. Hindi ko matiis na ako'y nagpapasalamat sa iyo. Sa kabila nito, pastor, ang dami pong mga aligasyon sa iyo. Hindi ako naniwala, pastor, sa mga aligasyon na yan. Ako po'y naniniwala, pastor, na kayo pa talaga ang isang taong na makapagligtas sa individual na buhay, kaluluwa ng sinumang tao sa mundong ito. Yun ang hindi nila alam, pastor. Sana, pastor, yung nangyari sa akin na sila ay yung na-enlightened ng aking buong spirito buhay, pastor, sana ito rin po ang mangyayari din sa kanila. Kahit sino ba naman na makapagsabi, pastor, na yung mga false allegation, false accusation, sa totoo lang po, pastor, kung hindi niyo po ako binago noon, ako po ay bumalik sa kasamaan. Pero dahil sa inyo, pastor, salamat sa Ama. Salamat po sa Ama, pastor, na binago niyo po ako mula sa kadiliman. Ito yung kasalanan. Nilagay niyo po ako dito sa bansang kaharian kung saan aking natagpuan ang totoong kaligtasan, pastor. Marami ho, pastor, na mga tao sa buong sanlibutan. Isa po akong nagpapasalamat dahil nagiging member ng bansang kaharian at nagiging full-time miracle worker po ako, pastor, sa bansang kaharian. Isa lang ho, pastor, ang aking mensahe para sa iyo. Ang mga kaguluhan ngayong, pastor, aki pang idadalangin ang buhay mo, pastor, na bibigyan ka pa ng ating dakilang Ama ng triple na kalakasan na nagmumula sa Kanya. Ikaw ay bigyan ng kalusugan, mabuting kalusugan, pastor. Bigyan ka ng Ama ng proteksyon. Ako'y nagpapasalamat, pastor, dahil anytime na ikaw po ay magpapakita sa amin at kayo din po ang anytime na hindi ka na namin makikita.
sa pribilehyo, Pastor, na kasama namin kayo spiritually. Ako po, Pastor, isang full-time miracle worker na tatayo, susuporta sa iyo, Pastor. Ano man ang mangyari, maging ang buhis, yung ibubuhis namin, Pastor, either ang buhay ng mga kapatid namin, yung buhay ko, hindi po kami natatakot para sa iyong panindigan, Pastor. Handa po ako, Pastor, na mag-iisa. Pastor, salamat po, Pastor, sa buong buhay mo na inialay mo para sa aming lahat. Hindi lang mga kingdom citizen, kundi kasama na po ang lahat ng mga Pilipino na naniniwala sa iyo, Pastor. Dahil isa lang ang hangarin ng lahat ng Pilipino, ang tunay na pagbabago. Salamat, Pastor, dahil kasama namin kayo spiritually at sa lahat ng mga Kingdom full-time miracle workers, Kingdom miracle members sa buong mundo. Mga kapatid, ating alalahanin ang mensahe ko ito, mga kapatid, para sa lahat ng mga naninira kay Pastor. Alalahanin niyo, mga kaibigan, si Pastor kailanman hindi niya kayo sinisiraan. Isa lang ang sinisiraan ni Pastor dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay walang iba, ang ministry ni Satanas. Ito ho, mga kaibigan, yung ministry ni Satanas na dapat natin pagkaisahin na ibagsak sa pamamagitan ng pangangaral ni Pastor. Ito ang dapat natin wasakin, mga kapatid. So wag na ho kayong maninira pa, mga kapatid. Kung gusto nyo manira, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Sirain nyo muna ang sarili nyo bago ho kayong maninira sa ibang tao. Kung yung buhay nyo, mga kapatid, hindi nyo kaya yung ginagawa ni Pastor, wag ho kayong makialam. Sabihin ko sa inyo ng totoo, si Pastor, ang kanyang relationship sa Ama, Father and Son relationship, huwag niyo pong pakialaman, dahil ang Ama ang nasa likod nito, mga kapatid, sa ating mahal na Pastor. Nawa po, mga kapatid, sa aking simpleng life testimony sa inyo sa mga sandaling ito, ay ito ay makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon. Lahat naman ho tayo ay iba't iba ho ang pagtawag ng ating dakilang Ama sa ating individual na mga buhay, pero isa lang ang layunin, isa lang ang purpose. Tayo po ay may ligtas sa kamay ni Satanas. Ito yung tinatawag na espiritu ng pagsuway sa ating dakilang Ama, o ang serpent seed. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan,
individual po sa atin sa mga huling araw na ito. Isipin ho natin ang buhay ng ating mga pastor ay siya lamang makapagligtas sa atin. Darating ang panahon mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hahanapin ho ninyo si pastor at hindi nyo na makikita pa. Darating ang panahon, magsisi din po ang lahat dahil sa mga ginagawang mali. Kaya aking pong may papayo sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan na yung nagdadalawang isip dyan, huwag na ho kayo magdadalawang isip na. Makiisa na ho kayo sa tunay na pagbabago. Ang pagbabago dito mga kababayan ay ito yung tinatawag na total surrender of your human will. Mga kapatid, mga kababayan, maraming salamat ho sa inyong panahon sa pagpanood ng video ito. Nawa ay pagpalain ho kayo ng ating dakilang Ama sa pamamagitan po ng kanyang hinirang na anak. Ang salita ay nagmanifest na po sa katawan. Ang ating Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng mga bagay through His anointed, appointed Son and glorified Son of God. Walang iba. The glorified Son of God, our beloved Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po muli. Aking pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa ating dakilang Ama sa pamamagitan po ng kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pagpalain ho kayong lahat mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Magandang araw ho sa ating lahat.